Hello mga paos, welcome back sa aking channel Tinig PH. Sa pagkakataong to mga paos ay magko-commentary lang tayo. Na-miss ko lang kasi yung ganitong klaseng video. Matagal na rin akong tinagawa ng ganito. Gusto ko rin kasing magpasalamat sa lahat ng mga subscribers natin. Naka-reach na tayo ng isang milestone. Naka 25k tayo. Hindi ko rin naman kasi inaasahan dahil bago pa lang naman ako sa YouTube. At gusto ko lang din sabihin sa lahat na hindi po ako history degree, hindi po ako historian, at wala pong inalaman ng aking natapos sa aking pinagagawa dito sa YouTube. Mahilig lang po ako magbasa, yun lang po talaga. At trabaho ko po isang electrician sa mga paos. So napakalayo. Mahilig na ako sa history talaga. Kasi nung high school ako, naalala ko, halos magkapantay kami ng average ng ng valedictorian namin sa sa history lang. Pero sa ibang subject walay tayo ron. Tsaka mahilig ako manood ng documentary. Yan, advice ko rin yun, yung panonood ng documentary, mga magbasa ng libro. Follow nyo rin yung mga sikat na istorya natin yan, sila Xiao Chua, Ambito Campo, marami pa. Hindi po ako perfecto mga paos, nagkakamali tayo, at yun din yung hinihingi ko ng tawad sa inyo, na sobrang dami kong mga mali na mga info na nasasabi. So sana i-correct nyo na lang ako pag mali. Tulong-tulong na lang, diba? Para sa ekonomiya. Para syempre matuto rin ako, diba? Kailangan ko rin kasi yun para ma-develop din yung channel ko tsaka sarili ko, diba? Dahil tao tayo tao nagkakamali talaga, diba? Huwag lang aabusuhin yung pagkakamali, diba? Hugot. At sa ngayon mga paos ay nadako tayo sa ating commentary. Tungkol ba saan ang ating pag-uusapan? Actually ito yung nauusong nakikita ko sa social media to sa Facebook, yung kasi nag-aaroon na sa Pilipinas na ganito yung mga flat earth, diba? Yung mga naniniwala sa flat earth. So hindi ko alam kung saan nanggaling yung paniniwala nila sa flat earth na yan. Kung ano bang nangyayari sa mundo. Bakit naisip nila yun, diba? Bakit naisip nila na flat ang earth? Hindi ko alam kung anong dahilan nila kung bakit nila naisip na flat yung earth. Tsaka kung saan sila humuhugot ng mga mga kaalaman para sabihin na flat ang earth. Gusto mo i-research, kaya lang tatamad ako Sensya na kayo mga paos, hindi naman sa pagiging bias, diba? Baka sabihin nyo isang side lang ang tinitignan natin. Ako lang naman kasi syempre, aminin ko na, syempre hindi ako naniniwala syempre sa flat earth na yan. So na talaga tayo rito, diretsahan na tayo rito. Komentary natin is medyo favorable talaga sa bilog ang mundo, di ba? So doon tayo sa medyo malapit sa katotohanan. So yun nga mga paos, bakit ganun? Bakit may mga tao naniniwala sa ganun? Wala na ba sila ng pwedeng pag-usapan o pwedeng maisip sa buhay? Yun na lang maghugas ng pinggan saka magluto ng almusal. Ay, bakit ba tayo dapat hindi maniwala na ang mundo ay flat? Kahit naman dati pa, di ba? Talagang paniniwala ng tao, mga sinaunang tao. Hindi naman ako nag-research Hindi ako masyadong nag-research kasi gusto ko lang naman mag-usapan lang na medyo may katatawanan lang, ganun. Kaya hindi ko na ni-research to. So alam naman natin, di ba? Yung picture lang ng mga di ba, mga astronaut, mga NASA, di ba, Apollo, di ba, yung picture nila sa labas ng
daigdig, di ba? Yung mga space shot, di ba? Ng mga camera. Bilog di ba? Bilog yung mundo talaga. Kaya di ba yung picture nga ng Apollo ba, na pinakamaraming na-recopy na picture. Yun yung picture ng Earth sa outer space. Talagang bilog na bilog talaga siya. So, paano mo sabihin flat? Tsaka ito pa, di ba? Sa history, di ba? Ewan ko na kung natakil ng teacher nyo to. Di ba si Columbus, di ba? Sabi, takot daw si Columbus na bumiyahe o ilayag yung ano niya, yung barko niya. Kasi natatakot siya na baka daw sa dulo may mga halimaw na sasalubong sa kanya. At yung pinakinatatakutan niya, diba? Baka daw lumaglag yung barko niya kasi bangin na o end of the baka daw lumaglag yung niya ron, yung barko nila o yung nasakyan nilang diba? So yun nga. So doon pa lang diba? Nung sinubukan niya, nilakasan niya yung loob niya ni Columbus, nakarating siya sa Amerika. O kumbaga, hindi siya nalaglag, diba? Kaya paano masabi na flat ang Earth, diba? Si Sebastian Elcano ba yun, diba? Yung kasama ni Magellan, diba? Nakaikot din yun naka-circumnavigate din yun sa mundo, diba? Diba? Tapos alam ko meron din tungkol kay Galileo diba? Na pinapatunayan niya na yung mundo ay bilog. Kaya lang itong yata, parang tinututulan yata siya ng simbahan. Meron yata paniniwala kasi yung simbahan na flat nga yung Earth. So tutol doon si Galileo. Parang meron silang conflict, di ba? So pinatunayan niya scientific basis, di ba? At doon naman tayo sa mga makabagong panahon. Obvious naman. May kita mo, di ba? Alam ko meron hindi ko lang alam kung sa Singapore yun yung parang tourist. Pwede kang sumakay. Basta makakapunta ka na sa outer space, kaya lang ang laki ng bayad. dolyar ang babayaran mo. So parang buong kabuhayan mong kikitain, doon mo lang ibabayad para makapasyal ka sa outer space. Alam ko may ganun hindi ko lang alam kung sa Singapore yun. And then diba, yung live stream ng NASA, yung mga satellite nila, diba, nagla-live stream yan. Sa YouTube nga nakita ko yan nagla-live stream yung NASA na pinapakita yung mundo bilog. Actually hindi naman talaga siya bilog na eksaktong bilog. Ang tawag nga nila doon oblate ellipsoid, parang gano'n yata yung term. Tsaka hindi man siya ganong bilog na bilog. Bilog pa rin. Kumbaga, sa atin makakita lang tayo ng parang ron, bilog na di ba? So hindi na big deal yun Kaya sinabi ko, di ba, kahit nung unang panahon pa, talagang paniniwala ng tao bilog ang mundo. Gaya ng yung mga Grego. Isang Grego yata si Eratosthenes ba? Eratosthenes yata yung name niya. Naniniwala siya na yung mundo bilog. Parang nag-experiment siya. Napatunayan niya kasi sa shadow yata. Naglilipat-lipat ng position, di ba? Ganoon naman di ba? Pag tanghali sa gitna, di ba? Pag nasa ka na, lumilipat sa kaliwa sa kanan. At syempre yung yung mga basis na binagbabatayan. Actually sa Biblia meron din sa Bible. Yung 2 verses ng Biblia papatunay na may nakasulat na. So, di ba? Wala pa yung mga modern yung Biblia yung mga Old Testament sa Biblia. Nasulat yan noong unang panahon pa, di ba? BC nga So pag BC, before Christ, so matagal na. Yung Isaiah tsaka sa Proverbs, nasulat yun yung circle nabanggit yung circle of the earth, diba? Sa Isaiah yung sa 40:22, it is he that sitteth, medyo old English kasi kaya seated,
It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants there of are as grasshoppers. Diba? Meron talaga. At sa may ano naman sa Proverbs, ang nakalagay naman sa Proverbs, ano ba nakalagay sa Proverbs? Hindi ko na maalala ito. Ay sa ano, ito sa news sa when he established the heavens, I was there. When he scribes circle, when he established the heavens, I was there. When he scribes a circle on the face of the deep. Meron talagang circle, diba? So dun pa lang medyo so ano pang inaano na tong mga placard na to. Di ba maintindihan kung bakit nila pinagtatanggol pa yung flat earth na yan, di ba? Ewan ko ba nangyayari sa mundo natin. So ngayon mga paus ay tapusin na natin yan yung tungkol sa flat earth na yan. Sigurado naman tayo na bilog ang mundo, di ba? Huwag na natin sasayahin yung oras natin na mag-research pa tungkol dyan kasi sasayang lang tayo ng oras talaga dyan eh. At yung nga mga paus, gusto ko mag-salamat sa ating mga subscriber. Shoutout tayo saglit sa mga ilan nating mga taga-subaybay. A shoutout kay Dahon Rada, Bombay Radio, Red Sausage 66, Lady Leo, Daniel TV, Chubby Meidita, Jen Vlog, Grace Navarro 0503, Zane O, Pet Malu Pinoy, Gaming TV Rich, My Korean Dreams, Arthur Kison, Express Shot and Kids, Pinoy Daddy, Can Possible, Brandy, RS Random TV, Mike and Unblog, Mel B, Labs CG, at Peoples and Places. Ayan mga post na nagpapasalamat tayo kahit papano ay meron pa nanonood sa ating channel. Sana pa mga post ay makasubaybay pa tayo. Pilitin ko po na maging credible yung ating mga statement at mag-search ako. Basta kung magkamali man ako mga post, please. Willing naman ako tumanggap ng bash. Siyempre, mali ako diba? Kahit marahin nyo ako, okay lang. Sanay naman ako sa ganyan. Basta, i-correct nyo ako. Kasi, hindi ko naman binubura yung mga comment na ganyan Kasi, okay lang sa akin yan. Hindi naman ako masyadong hindi naman ako onion skin At ito nga mga paus, ako naman kaya sa YouTube syempre hindi naman ako plastic. Gustong syempre mag-share ng kaalaman at kumita syempre. Iba kasi para kumita lang daw Bakit? Hindi naman natin dapat ikahiya yun kasi nagpapagura naman natin yan di ba? Nire-research inaaral, di ba? Napupuyat ka kailangan syempre para magkaroon ka naman ng diba? Maibalik naman sa yung pagod mo. At paano naman syempre mag-share ka naman ng kaalaman. Magsabog ka ng kaalaman, di yung kalagiman, di ba? At ganoon, gusto ko rin sanang magpa-giveaway. Ganito mga post, magbibigay ako ng isang question sa huli sa ngayon. At ngayon mga post ay sana palike ng Facebook page natin. Meron na akong Facebook page na makakagawa ko lang nakarang araw. So wala pang like. Kaya mag-like na kayo. Yung tanong na iiwan ko dito, doon yung isasagot. At i-message nyo ako ng sagot. Ngayon, kung sino yung mapipili ko, siyempre kung sino yung mga nag-message sa akin, ibobola ko yung mga pangalan. Kasi yan, ang premyo mga boss ay isang libro ni Bob Ong at syempre may cash 300 pesos mga boss. Isang libro ni Bob Ong at 300 pesos na cash. So ang tanong natin mga boss ay tungkol to sa mga mga video ng mga nakaraan. Anong tawag sa codex na may kinalaman sa kasaysayan ng ating mga ninuno? Ang codex na to ay nasa Indiana sa Bloomington. So kung masasagot nyo mga paus, i-message nyo yung Tinig PH sa Facebook.
At siguro konti lang mga magbe-message, kaya siguro kung baka dalawa lang kayo, edi dalawa lang ang pagpipilian ko. Malaki chance nyo manalo, di ba? Ngayon, pag na-message ko kayo, kukontakin ko na lang kayo, and then napadala ko na lang sa inyo yung prize, mga paos. So hanggang dito na lang, mga paos, ha. Sana masubaybayan nyo pa yung mga darating nating videos. Medyo paos ako, mga paos, kaya ganito. Sorry talaga. Kailangan ko lang mag-record kasi kailangan ko nang sabihin dahil nga wala nang time medyo magiging busy ako, mga paus, kaya baka hindi ako makapag-post ng ilang araw. Salamat, mga paus. See you again sa mga darating na araw at pagkakataon. God bless sa inyong lahat at to God be the glory. Bye bye.